May mga bisita nga tayo mga bulinggit ngayon, kaya naman 2 araw yung i-update ko sa inyo. Medyo mahaba nga din tong vlog ko ngayon, kaya sigurado nga ako na hindi na kayo magtatampo. Marami-rami nga din ho yung nabago sa bahay, kaya tapusin nyo hanggang dulo. Ngayong araw nga ho kasi, biglang ang nagkaayaan magpunta dito sa bahay. At eto nga hong mga bata, excited na makita yung mga kwarto nila. Abay, eto nga, hindi na sila magtuturuan kung sino mag-aayos ng higaan nila. Diretso akyat nga sila dito sa 2nd floor para tingnan yung mga kwarto. At nakatuwa lang, dahil tuwang-tuwa nga sila dahil ang laki nga daw ng mga kwarto nila. Para bang sila maglilinis niya. Nakita nga ni Elise na ang dami nga daw bintana sa kwarto ni Wilson. At sabi ko nga, pwede naman siya makipagpalit kung gusto niya. Ito nga kasing kwarto niya, isa lang ang bintana. Pero nakita naman niya na ito yung pinakamalaki sa kwarto nilang 3. Kaya hindi na siya nakipagpalit. Ito namang si Wilson, nag-request nga kaagad. Na dapat daw, yung ilalim ng bed niya, may cover. Abay, sa akin nga ako siya matakot at mas masakit nga ako mamalo. Nagulat nga din sila pag akyat nila dahil ang laki nga daw ng computer room namin. At pati din daw ba ako maglalaro na nga din ng Roblox. Nagtataka nga din sila bakit nga daw butas yung pader dito sa lanay. Para pag nabuisit nga ako kakalaro nila, mabilis ko lang ilalabas yung mga computer nila. Tuwang-tuwa nga din tong si Eliana dito sa dining area namin. Na para bang nagkaroon pa ng dahilan para lalong tumagal kumain. Sabi nga niya, bakit daw meron pang kitchen dito, meron naman daw sa labas. Para ako hindi na sila nagpapaluto sa akin at sila na magluluto ng pagkain nila. Tawa pa nga at akala yata nagbibiro ako. Sumaglit nga lang kami dito sa Citywide at kailangan na nga daw yung mga ikakabit sa pinto. At mukhang napasama pa nga nakasama namin tong mga to. Alam dami nilang nakikita na magaganda dito na pwedeng ilagay sa bahay. Tulad na lang na itong bathtub na gusto ipalagay ni Wilson sa CR nila. Abay, hindi na nga kakukasya at pangmayaman nga lang yung ganito. Kaya hinanap na namin yung kailangan lang namin bilhin. Ay, yung mga pintuan sa bahay, ikakabit na nila. Pure stainless na nga din tong binili namin. At nasa 17 pieces yata yung binili ni Willie na ganito. Medyo marami-rami nga din dahil sa isang pintuan nga daw 4 ang kailangan. Pero yung sa main door, malaking bisagra nga ho yung binili namin. Pag bibili nga kayo ng ganito, yung 304 nga daw ho, yung hindi talaga kinakalawa. Bago nga kami bumalik sa bahay, nakainom pa nga ng ice titong mga to. At baon nga din pala nila yung mga roller skates nila. Dahil sabi ko, madaming ang downhill dito sa subdivision namin. Abay, hindi pa man din kami nagtatagal, etong si Wilson, sumubsub na. Tumatakbo kasi. Abay, pagpasensyahan nyo na nga ho at ako'y tawang-tawa pag gumugulong yung mga yan. Hira lang kasi talaga sila makalabas ng bahay. At nasanay na sila na puro computer lang ang hawak nila. Mainam din talaga na nabilan sila ng ganito kahit paano nalilibang sila. Kinabukasan naman nga ho, heto na nga yung bahay. At kahit paano, marami-rami nga kayo makikita na pagbabago. Halos patapos na nga kasi palitadahan yung maid's room dito. At eto nga hong hagdan namin, sinimulan ng i-finish. Kaya pag pinatungan to ng wood plank, lapat na nga ho. Abay, kakachismis ko nga, natalsikan ako ng simento. At sana nga, hindi magmantsa dahil konti lang yung pants ko. At dahil nga ako ginagawa yung hagdan namin, dito na naman ako aakyat. Abay, mas okay na nga to kaysa dun sa kahoy na gamit nila dati. At nagulat nga ako dahil halos patapos na palang i-finish itong hagdan namin. Pati kasi sa may landing, natapos na din pala. At ilang piraso na lang pala ng hagdan sa baba yung tinatapos niya. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa nga din ho sila sa pagtiktik ng mga flooring. At eto namang mga curtain cove, natapos na nga din nilang gawin. Sana lang, tama yung sukat na pinalagay namin. Inuukaan na nga din ho yung mga pintuan para yung mga bisagra, maikabit na. Wala naman na masyadong gagawin dito sa mga kwarto. At ang problema na lang talaga, yung drain pipe ng aircon namin. Lahat nga din ho ng mga manhole na maliliit paikot dito sa bahay. Natapos na nga din ho nilang lagyan ng mga flooring. Kaya nung naghugas sila sa CR, nakita ko nga yung mga tubig dito na pababa. At ang nagustuhan ko nga dito, hindi na i-stock yung mga tubig. Tapos na din lahat ng ginagawa nila dito sa service area. At sa mga nagtatanong naman kung bakit daw ang dami naming switch ng tubig, ginawa nga ho yan ni Foreman para pag may nasira nga daw ho na isa, hindi lahat ng linya mawawalan ng tubig. Baka daw ho kasi pag may naliligo tapos may nasirang tubo dito sa baba, abay baka hindi na nga daw ho makapagbanlaw. Habang pauwi nga kami, dumaan muna kami dito sa Wilco. At may napanood nga ho kasi ako na conwood ang ginamit sa wood plank ng hagdan. Baka sakali lang naman kami kung mas mura yon sa totoong kahoy. At maganda nga daw ho kasi yon dahil hindi na inaanay. Yung una nga akala namin mura lang yung ganito. Ang nakalagay nga ho kasi 2 piece per pack. Tapos
Tapos may nakita ako na presyo na 2,000 plus. Kaya ang akala namin ay pumapatak lang siya na 1,000 plus per piece. O de todo sukat na nga kami dyan ano. Ay nung desidido na nga kami bilhin 2,000 plus pala per piece. Kaya ang ending bumili na nga lang kami ng iba pang kailangan sa bahay at pintuan ng mga CR. 23,899 nga ho ang binayaran namin dyan. Pagbalik nga namin sa bahay heto nga't nakabit na yung isang pintuan sa taas. At ganito nga ho yung style ng mga pintuan namin. Iniisip ko pa nga kung pipinturahan ba to o babarnisan na lang. At bala ko nga ho kasi eterno yung kulay ng mga pintuan sa hagdanan. Yung ibang pinto hindi pa naman nakakabit at may uka lang para sa bisagra. At dito naman sa may master's bedroom tapos na nga silang mag-uka ng drain pipe para sa aircon. At dito na nga lang ho kasi padadaanin yung tubo sa labas para yung hose nga daw ho paabuti na lang hanggang dito sa may inside gutter. Hindi naman daw makikita yan at bahala na nga si Batman. Ito naman sa may hagdanan ganitong kalawak nga yung sa landing. At ito namang hagdanan namin pababa tapos na nga din i-finish. Dito naman hinahanap nga ho ni Willie yung tubo na pinabang niya para sa fish pan. Abay masyado yatang excited sa bago niyang tutulugan. O diba? Pati siya masaya. Dito sa harapan ng bahay natapos na rin yung mga poste palitadahan. At etong mga biga tiniktikan na din para mapalitadahan na nga din. Sa dami nga ho ng nilalakad namin ngayon talaga namang nakakapagod. Pero pag nakikita namin tong bahay na pinapagawa namin parang gusto pa namin dagdagan yung pagod namin. Siguro isang buwan na lang ang itatagal ng gawaan nitong bahay na pinapagawa namin. At buti na lang nakaya namin ng tuloy-tuloy. Nakakala namin noon baka hindi namin kayanin. Kaya naman, wag mong kakalimutang i-follow. Bukas na lang uli.